Alam mo, sa bawat pag-inom natin ng isang baso ng tubig, ano kaya yung mga bagay na kasama niyan na hindi man lang natin nakikita? Ito na yung tanong na baka hindi mo pa naisip pero sobrang importante. Sa bawat lagok mo ba ng tubig, umiinom ka rin ng maliliit na pirasyo ng plastic. Pero, heto ang good news. Paano kung yung solusyon pala, hindi mo kailangan bilhin, hindi yung mga mamahaling filter? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sagot ay nasa kusina mo lang pala? Sige, simulan na natin. Pag-usapan natin yung problema na madalas, hindi natin alam na nandyan pala, yung plastic sa tubig na galing mismo sa gripo. Ang tawag sa mga yan ay nano and microplastics or NMPs for short. Para magka-idea ka kung gaano sila kaliit, isipin mo yung 1,000th of a millimeter. Ganon sila kaliit. At galing yan sa mga bagay tulad ng wastewater at yung mga tubig ulan na dumadaloy papunta sa mga ilog natin. At dito na nagiging medyo nakakababahala kasi hindi lang pala sila nasa tubig. Nakita na rin ang mga yan sa pagkain at inumin natin, sa hangin na nilalanhap natin at eto pa, maging sa loob na mismo ng katawan ng tao, sa dugo at sa ating mga baga. So bakit ba ito mahalaga? Well, pinag-aaralan pa lang ng mga scientists yung full-blown effect nito. Pero may mga initial findings na posibleng may connection ito sa inflammation, oxidative stress, at kahit sa mga problema sa atay. So, yun yung malaking tanong, di ba? Habang hinihintay natin yung mga final na sagot mula sa science, anong pwede natin gawin? Ngayon na. Paano natin poprotektahan ang sarili natin? At dito na papasok yung nakakagulat na discovery. Isang solusyon na, alam mo ba, sobrang simple, abot kaya, at matagal na palang ginagawa ng mga ninuno natin. Sabi nga ni Dr. Luz Claudio, ang pagpapakulo ng tubig, yan yung perfect example ng isang sinaunang practice na ngayon napatunayan ng siyensya na talagang efektibo. Hindi ito bagong tekno, ito'y wisdom na sinusuportahan na ng data. At gaano ka-epektibo? Eto, tandaan nyo tong numerong to, 90%. Tama yung narinig nyo. May isang bagong pag-aaral na nagsasabing yung simpleng pagpapakulo lang ng tubig kayang magtanggal ng hanggang 90% ng mga microplastics. Grabe, diba? Sobrang laking bagay niyan. Okay, so paano ba to nangyayari? Ano yung science sa likod ng napakasimpleng proseso na to? Paano nahuhuli yung plastic? Napakasimple lang ng proseso. 3 hakbang lang. Una, pakuluan mo lang yung tubig for about 5 minutes. Pangalawa, hayaan mo siyang lumamig mga 10 minutes, okay na yan. At pangatlo, yung makikita mong namuong puti sa ilalim, yung parang chalk, salain mo lang yon. Yung puting latak na yon, ang tawag dyan ay limescale o calcium carbonate. Nabubuo yan kapag pinakukuluan yung tubig na mayaman sa minerals. At eto na yung magic. Yung limescale na yan, nagiging parang lambat, parang cage na kinukulong niya yung mga maliliit na piraso ng plastic. So kapag sinala mo yung limescale, kasama nang nasasala yung plastic. Galing, no? Pero, teka muna, may isang catch. Isang napaka-importanteng detalye. Gumagana ba tong trick na to para sa lahat ng klase ng tubig? Dito na natin malalaman yung sikreto, yung pinakasusing sangkap para gumana tong paraan na to, ang hard water. Tingnan nyo to, sobrang lino ng pagkakaiba. Sa hard water, yun yung tubig na mataas sa minerals, umaabot sa 90% yung natatanggal na microplastics. Pero sa soft water, yung mababa sa minerals, nasa 25% lang. Ang laki ng difference. Gaya nga ng sabi ni Dr. Anja Brandon, simple lang yung logic, kung mas hard yung tubig mo, mas maraming limescale ang mabubuo. At kapag mas maraming limescale, mas maraming plastic ang mahuhuli. So yun yung susi, yung hardness ng tubig sa inyo. Okay, so maganda yung pagpapakulo, no? Pero hindi yan yung nag-iisang solusyon. Kailangan din nating tingnan yung a bigger picture. Meron pa tayong pwedeng gawin. Simple lang din tong mga to. Yung mga single-use plastic bottles, iwasan na natin yan. Huwag na ring mag-microwave ng pagkain sa plastic containers. Sa pagpapakulo, gumamit ng stainless steel o salamin. At sa pagluluto, iwasan na rin yung mga plastic na sandok. Maliliit na bagay, pero malaki ang epekto. So, bilang pangwakas, iiwan ko kayo sa tanong na to. Ano pa nga kaya mga simple pero sobrang epektibong solusyon tulad nitong pagpapakulo ng tubig ang nagtatago lang pala sa paligid natin na naghihintay lang na ma-discover? Isang paalala lang po, itong ating tinalakay ay para sa educational purposes lamang. Hindi po ito medical advice. Salamat sa panonood. Ako po si Carl Preza.
Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.